Nagmulat ng mga mata niya si Kamya at natagpuan ang sarili sa isang silid. Mausok roon, madilim at may kainitan. Naniningkit na mata ni Terdy ang natagpuan niya habang naroon ito sa bintana. Panay ang buga nito ng usok mula sa vape. Napaatras siya at saka niyakap ang kanyang binti sa pinakasulok. Suot pa rin niya ang gown kaya alam niyang wala itong ginawa sa kanya. Anong ginagawa ko rito? Usisa niya. You have a cunning and manipulative husband, Kamya. Nasa bunot nito ang buhok. Inisa-isa niya kami. Para saan? Para sa'yo? Ano ang ginawa sa'yo ni Drake? My wife is pregnant. Inilapit nito ang e-cigarette sa bibig bago muling bumuga ng usok. Hindi ba dapat ay masaya ito sa balitang yon? Ngunit nabigla siya sa sumunod nitong sinabi. Hindi ako ang ama. Nagtrabaho ang asawa ko bilang sekretarya ni Drake Crawford at alam ko na may nagaganap sa kanila. Umawang ang labi niya. Ngayon niya na ikonekta ang relasyon na naging babae ni Drake kay Terdy. Si Jasmine? Tumango ito. My wife is being fucked by her husband. Imposibleng ako nakabuntis sa kanya dahil wala akong kakayahan na magkaroon ng anak at alam ko yon. Nanlaki ang mata ni Kamya. Magagawa ba yun ni Drake sa kanya? Magagawa ba ni Drake na pagtaksilan siya? Alam kong importante ka kay Drake. Kinuha ni Brian ang anak niya para mailayo ka namin kay Drake. I want to destroy you, Kamya, so that your husband will realize how horrible it is. Naglandas ang kanyang luha. Gusto niyang maging malakas, ngunit bakit ganito? After all the mistreatment she endured, why is she now being treated like this? Nasa ospital ang asawa ko. Dahil ginulpi ko siya nang malaman ko na buntis siya. Nasabunot ito ang buhok at tila hindi mapakali. Jasmine is everything to me. She is my life. However, she ends up in the hospital losing a child. You're wrong. Hindi magagawa ni Drake na buntisin ang asawa mo. Posibleng naging babae siya ni Drake dati. Pero sigurado ako na hindi si Drake ang tatay ng anak mo. Malakas ang paniniwala niya sa kanyang asawa dahil mahal niya ito. Ngunit, mahal ba siya ni Drake? What do you know, ha? Tumaas ang tono nito. Binilog na ng tuluyan ni Drake Crawford ang ulo mo. No, it was your wife who made the attempt to seduce him. I'm sure she did. That's her job. Mabilis na lumapit ito at saka binalot ng malapad na palad ang kanyang leeg. Nabigla si Kamya dahil mabilis ang mga naganap. Halos hindi siya makahinga sa kamay nitong bumabara sa daluyan ng kanyang hangin. What do you know? Nagbabaga ang mata nito at tila dudurugin ang kanyang leeg. Nakikita mo ba kung ano ang nangyari sa'yo, Kamya? Kung ano ka na ngayon? Madaling naman din pula ni Drake Crawford ang isip mo. And you didn't even realize you were just agreeing and believing whatever he said. Pinitiwan din naman siya nito. Humampas ang kanyang ulo sa pader at halos mahuhilo siya. Nanikip ang kanyang dibdib dahil sobra ang mga balita. Hindi ako minanipula ni Drake. Sabihin mo kung ano ang gusto mong isipin pero naniniwala ako sa asawa ko. Hindi katulad mo. Alam niya na sa papel nagsimula ang lahat sa kanila ni Drake. Ngunit sa loob ng 11 months ay nagkaroon sila ng iisang pagkakaintindihan. Tama. O baka naman iyon ang gusto niyang sabihin sa sarili. Hindi pa siya nakakabawi sa balitang nagkaroon si Drake ng anak sa dati nitong nobya na muntik na nitong maging asawa. Ang hindi niya matanggap ay ang paglilihim na ginawa nito. Ngayon ay sasabihin nito na may nabuntis na naman ang asawa niya. Sobrang sakit. Kahit ayaw niya, she disliked all the accusations being leveled about her husband. And as a result, she began to wonder if her husband had betrayed her. Kamya continued to weep because she could feel her heart breaking into pieces. She loves Drake so much. Tumiim lalo ang bagang ni Terdy. Ang alam ko lang ay gustong maghiganti ng asawa mo sa amin. Nakulong si Victor. Ako naman ang nais niyang isunod dahil tinudyo niya ako na gumawa ng masama. Next is Brian, then Kit, then William. You are pathetic, all of you. Naiiyak na wika ni Kamya. Sinisisi niyo sa iba ang kahangalan na ginawa niyo? Just like Victor, you, Brian, and William. Sa akin niyo sinisisi ang mga nagaganap ngayon, samantalang kayo ang nagdala sa sarili niyo rito. Desisyon niyo yan. Pero ako, basta niyo ako sinira noon ang buhay ko. Wala sa mga ginawa niyo sa akin ang ginusto ko. Umismi dito.
Don't make me laugh, Kamya. Gusto mo si William? Hindi ka niya paglalaruan kung hindi mo siya gusto. Natahimik siya. Lalong sumama ang kanyang loob sa sinabi nito. You're just as twisted as your stepbrother. No. Isang kalabog ang narinig nila mula sa ibaba. Maya-maya pa ay nagbukas ang mga ilaw. Ilang saglit pa ay ang pagbukas ng pintuan ng silid kung saan sila naroon. Napaatras siya na makita si William. Nag-apoy ang mata nito lalo na nang makita ang duguan niyang ulo. Galit na sinuntok nito si Terdy. Ilang ulit. Gumanta rin ang huli. Nahintakutan si Kamya dahil bukod sa natatakot siya sa dalawa, nag-aaway ang mga ito sa kanyang harapan. Triple ang kabog ng dibdib niya habang naninikip na iyon sa pinaghalo-halong emosyon. Stop it! Sigaw niya habang umiiyak. You moron! Halos dumaguntong ang tinig ni William bago muling binigwasan si Terdy sa pisngi. What now, ha? Well, hindi ba't natutuwa ka noon kapag pinaglalaroan namin si Kamya? Ano na ngayon? Sigaw ni Terdy na parang nababaliw. Sinipa nito ang ilang gamit na nagulo. Kumuyom ang kamao ng kanyang kapatid. Tama na, pakiusap! Humagulgol si Kamya. Masyado na masakit. Pati siya ay naguguluhan na sa mga nangyayari. Hindi niya gustong masama sa problemang ito. Your wife becomes pregnant through her lover, and it's not Drake Crawford. Kaya kung ano man ang plano mong gawin kay Kamya, nagkamali ka ng taong pinaghihigantihan. Wala siyang kinalaman dito o kahit si Drake. Pero kay Drake nagtatrabaho ang asawa ko. Trabaho ang madalas na irason sa akin ni Jasmine. At nahuli ko na siya minsan na nagpadala ng hindi kaaya-ayang mensahe kay Drake. Annie 30. Hindi ba't ganun na naman ang mga rason ng mga taong nangangaliwa? Your wife was a prostitute. Sigaw ni Kamya. Nagkiskis ang ngipin ni 30 at halos paangil na sumigaw. Ikaw ang puta. I paid your brother so we can do anything to you. Marumi ka dahil sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Please, tama na. Hindi mo ba naiintindihan kung paano nagkaroon ng ugnayan noon si Drake at Jasmine? Your wife worked at the sex club before. Nito ko lang nalaman ng tungkol doon dahil pinaiimbestigahan ko si Drake. Annie William. What? Hindi na makahinga si Kamya. Hindi niya na gusto ang mga nagaganap dito. Kamya! Nahihintakutan na tawag ni William sa kanyang pangalan nang mapansin na nagaganap sa kanya. I can't breathe. Pinulsuhan siya ni William. Shit! Itinulak nito si Terdy. If something happened to Kamya? What, huh? You want to own Kamya now? Why? Bakit? Nagbago ka na? Alam ba ni Kamya na nagkagusto ka sa pasyente mo dati? Sa nanay ni Drake? Alam ba nila na laro lang itong kasal-kasalan na to? Alam ba ni Kamya na sinusulatan siya ng nanay ni Drake? Naghihintay ka ng oras mo para manakmal ulit. Paano mo nalaman ang mga ito? Hinablot ni William ang kwalyuhan ni Terdy o Miss Mid si Terdy. Nagtatrabaho ang asawa ko sa opisina ni Drake. Normal na may mga bagay siyang naririnig. What do you mean na sinusulatan ako ng nanay ni Drake? Hindi napigilan ni Kamya na itanong kahit halos hindi na siya makahinga dahil sa pag-iyak. Because her mother was crazy. Naalala niya ang sinabi ni Drake noong nasa kaligitnaan sila ng seryosong usapan. Babaero ang tatay nito at hindi iyon nagugustuhan ni Mrs. Crawford hanggang sa nabaliw na lang ito. May dahilan kung bakit pinutol na lang ang ugnayan ng mag-ama at sigurado siya na hindi iyon simple. Malalim ang dahilan. Sigurado rin siya na may dahilan kung bakit siya ang napili ng mga Crawford na ipakasal sa kanyang asawa. Sa ospital mo nakilala ang nanay ni Drake? Tanong niya kay William. Estudyante kami ni William na makilala niya ang nanay ni Drake dahil nagsisimula na siyang mag-training sa ospital. Alam namin na in love siya kay Mrs. Crawford. Tumiim ang bagang ni William. Gusto na muna ni Kamya na pigilan ang isip niya. It's too much. Kamya! Narinig niya ang tawag ni Drake mula sa ibaba ng tahanan na parabang nananaginip lang siya. Namumutla na siya at patuloy sa paninikip ang kanyang dibdib dahil sa sama ng loob. She was exhausted. Her body, mind, and soul. Nais na muna niyang ilayo ang sarili sa realidad. Nais niyang pigilin ang sakit. Tulala siya nang pumasok ang asawa niya kasama si Orion. May grupo na kasama ang dalawa na hindi na niya inalam pa kung sino. Babe, I'm sorry. She looked at Drake's trembling lips. A tear had formed in his eyes. Look at me. You're safe. While staring at his wife's bleeding head, Drake's body was trembling
and his jaw was clenching. Narinig niya mula sa ibaba ang kanyang ina. Nagsisigawan ng dalawang lalaki kaya hindi iyon nakaligtas sa kanyang pandinig. Tulala na hindi na makapagsalita si Kamya. Kasalanan niya ito dahil iniwan niya ang babae. Nanikip ang dibdib niya sa nasilayan bago niya inatake si Turdy. "What did you do?" Itinulak niya ang lalaki habang hinuhuli ito ng uukulan. "Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang dahilan kung bakit madalas na nahihirapan ang asawa mo." "That's not true." Gusto lang niyang paghigantihan ang asawa niya sa mga halimaw na magkakaibigan. Kasalanan nga siguro dahil sa huli ay madalas na nasisira si Kamya. Iniisip niyang sirain si Turdy ngunit hindi sa ganitong paraan. "Your wife is a slutty fucking slut. If you have an issue and she becomes pregnant with her lover, don't hold it against me." "Of course, this would be your justification, Almighty Drake Crawford. You manipulated Kamya and my wife, and don't deny it." Aminado siya sa sinabi nito. Inakit niya talaga si Jasmine na parang batang binibigyan ng candy. At itinulak ito sa kung saan man ito naroon ngayon. Pero hindi naman lahat ay kasalanan niya. Hindi ba't may asawa ito? Bakit nagagawa nitong akitin siya? Kung nabuntis ito ng ibang lalaki mula sa China, hindi niya iyon kasalanan. He just plotted against the woman. But everything happened because of her willingness. I did nothing. Pagkakaila niya, hindi ko binuntis ang asawa mo. Binayaran ko siya noon at walang namagitan sa amin sa kasalukuyan. Nagkiskis ang ngipin nito. Gumaganti ka sa akin. Sinira mo ang asawa ko dahil sinira rin namin ang asawa mo. Yeah, baka kasi hindi mo alam. Masyado ka rin naniniwala kay Kamya. Inisip mo na biktima namin siya? She consented to whatever William asked of her because she loved him. Sinuntok niya ito dahil sa pambabastos ito sa kanyang asawa. Halos magdugo na ang kanyang kamao bago siya pinigilan ni Orion at ng iba pa. "Drake, kailangan mong kumalma," ani Orion. Saka na niya iisipin pa ang mga narinig niya sa gabing yon. Pinangko niya si Kamya na tulala. Nilagpasan niya si William na seryosong nakatingin sa kanya. Nais niyang tanungin ng lalaki kung ano ang rason nito para mahalin ang mommy niya na namatay o kung bakit pinaglaruan ng asawa niya. Ngunit wala siyang oras sa lalaki. Inilabas niya si Kamya. Panay ang bulong niya sa tainga nito habang yakap ang babae na nakabilog sa ibabaw ng kanyang binti. Pinubulungan niya ito ng matatamis na salita para kalmahin ang babae. Kasunod ang paglapat ng kanyang labi. "Kamya, I'm here. This won't happen again. We're going to someplace, and I'll defend you from anyone trying to hurt you." He said those words over and over. Pinipilit niyang magpakatatag. Siguro kung pinabayaan na lang niya ang magkakaibigan, hindi sila aabot ni Kamya sa ganito. Tears began to well in Kamya's eyes, firmly clutching his clothes. Kamya's birthday was today. Her wife should be happy. Dinala niya sa ospital si Kamya habang nagkakaroon ng investigasyon. Magpasalamat si William dahil ligtas ito sa kaso. Wala itong alam ngunit nadamay si Brian dahil dinukot nito ang anak ng ex niya. Naaasar pa rin siya kapag naaalala ang ginawa ng mga ito. Does Kamya understand that he is only Remy's son's financial backer and has no other relationship with them? Ngunit hindi niya magawang magpaliwanag. She was exhausted. He was drained. Matapos sa ospital ay dinala niya si Kamya sa pribadong rest house ni Lawrence sa Batangas. Kailangan niyang ilayo na muna si Kamya sa lahat habang nagkakaroon siya ng sarili niyang investigasyon. Sa loob ng ilang araw nilang pamamalagi sa beach house, Kamya wasn't as responsive as she was. Something is wrong with her. Inimbitahan niya na ang kanyang mga kaibigan para tulungan siya sa kanyang problema. Naririnig ni Kamya ang mga alon sa dalampasigan na humahampas. Alam niyang nasa beach house sila ni Lauren. Ang bintana ay bukas na nagpapahintulot sa mataas, maningning na araw mula sa labas na direktang sumikat sa loob na ginagawang maliwanag at maliwalas ang silid. Ang silid ay napuno ng init at ningning nito, habang ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanyang mahabang buhok. "Don't make me laugh, Kamya. Gusto mo si William. Hindi kanya paglalaruan kung hindi mo siya gusto. You're just twisted like your stepbrother." Naririnig niya ang tinig na iyon ni Turdy sa kanyang tainga. Tila naiwan tuloy ang tanong na iyon sa kanyang isipan. When she was 12 and William was 19, their parents' marriage brought the mother and son to the Montalco home.
He had a training course at the hospital as a student during the same year. Nag-iisa siyang anak. Normal na magkaroon siya ng atraksyon sa lalaking inuwi ng kanyang ama. Naguguluhan tuloy siya sa kasalukuyan kung siya nga ba ang may kasalanan kung bakit siya pinaglalaruan ito tulad ng sinabi ni Terdy. How about Drake? Minanipula nga ba siya ni Drake? Naisipan niya ang pinagdaanan nilang simula noong takot na takot siya rito hanggang sa tinuruan siya nito kung paano lumaban. Sa loob ng ilang buwan, alam niya sa sarili niya na naging independent siya. Kaya nasagot niya ang tanong na mabuti ang asawa niya, hindi tulad ng iniisip ng iba. Naramdaman niya ang dalawang braso na yumakap sa kanyang baywang habang inaalon ng hangin mula sa dagat ang kanyang buhok. Are you alright, babe? Drake sniffed her neck. Napapikit siya habang dinadama ang haplos nito. God, she wanted Drake so much. She wanted him. Pero masakit kapag ito nakipaghiwalay sa kanya. Inayos ko na ang lahat ng kailangan mo sa school, kaya wala kang magiging problema. Dinala kita rito para mailayo muna kita sa iba. Hinaplos na lalaki ang kanyang pisngi. I understood. Aniya, pinilit niyang ngumiti. That's it. May mga pinabili akong seafood. Umalis din naman sila Orion para bigyan tayo ng oras. I just realized, hindi pa pala tayo nag-honeymoon. Naaaliw na wika ng lalaki. Okay. Wala siyang masabi kung hindi iyon lang. Iginiya siya nito sa labas ng rest house na may dalawang palapag. May mesa na tinatabingan ng malaki at madahong puno. Pinaupo siya nito roon at saka siya hinainan ng lalaki. Inihaw nito ang talaba at hipon. Lihim niyang pinagmasdan si Drake. Malayong malayo ang buhay niya sa lalaki. Bakit nga ba niya hindi hiling na huwag siya nitong iwan? Gayong prinsipe ito habang siya ay dukha. May nakaraan pa siyang hindi maganda. Lauren lent me this rest house months ago, but I thought of using it now, he said before looking at her lifeless expression. Kamya? Kamya? Bigla ang lingon niya rito. Masyadong nalilipad ang isip niya. Here. Inilapag nito ang hipon sa kanyang plato. Huwag mo munang kakainin. Palamigin na muna natin. Tumango siya at saka pinilit ng ngumiti. Napuno nito ang plato ng ilang pagkain habang nasa maraming bagay ang kanyang isipan. Are you alright, babe? Sorry, may mga iniisip lang kasi ako. Nasaan pala ang cellphone ko? Kailangan ko ring i-check kung may nagtag sa akin. Nasa loob ng kwarto. Kumain ka na muna kung mayroon kang kailangan tawagan. Okay. Pinaghimay siya ni Drake. Dumaan ang katahimikan sa kanilang dalawa at tanging hampas ng alon lang ang ingay. Hindi ko anak ang anak ni Remy. Paniwala at panimula ni Drake na ikinabigla niya. Kung iyon ang dahilan kung bakit katahimik, it's not my child. Nasabi ko na sa'yo noon na niloko ako ng babae dahil sa pera. Si Remy yun. I believe you. Hindi siya pumapasok sa isip ko. I was just... Kinuha ni Drake ang kamay niya. Kasalanan ko kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kay Terdy at sa asawa niyang si Jasmine. It's true that I manipulated the situation. Alam ko na pera ang habol sa akin ni Jasmine. Ipinakilala ko siya sa isang businessman na mula sa China na nanghiram sa akin ng malaking pondo para iligtas ang business niya, except for Sarah, who knew who the man was. Everyone in the office was informed that he was one of the major foreign investors in the Crawford Group, rather than I was investing in them. Okay, tugon ni Kamya.